Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ang lahat ay gusto kong batiin ng magandang gabi lalo na sa iyo at sa iyong mga masugid na tagapakinig. Gusto ko lamang ipalam sa inyo na ang programa ninyo ang number 1 dito sa Barangay Bahay Toro sa Project 8 Quezon City. At marami sa amin ang madalas nakatutok sa inyong programa dahil sa ganda ng tema nito. Siya nga po pala isa ako sa mga tagahanga mo, Papa Dudut. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Guada. 33 years old, isang may bahay at negosyante. Napasulat ako sa inyo dahil sa pagnanais ko na ibahagi ang aking kwento sa lahat ng mga tagapakinig ng Papa Dudut Stories. Sa puntong ito aaminin ko sa inyo na noong nabubuhay pa ang aking magulang ay isa akong spoiled brat. Dahil sa ako nga ang kaisa-isa nilang anak ay sunod ako sa layaw. Dahil sa karangyaang tinatamasa ko noon ay naging easy-go-lucky akong tao. Hindi ako naging seryoso sa buhay. Natatandaan ko pa noong high school ako. Isa ako sa mga binansagang worst student. Dahil sa bukod na wala akong kaseryosohan sa pag-aaral, ay puro lalaki ang aking inatupag. Naging playgirl din ako noon, kung saan ay marami akong nakarelasyon na lalaki hanggang sa nakilala ko si Dante, ang playboy sa klase. Dahil siguro sa ang kanyang kagwapuhan ay napaibig niya ako. Dahil sa ako ang madalas noon na gumagawa ng first move ay nagtagumpay akong makuha si Dante. Papa Dudut, sa edad namin na 17 ay nagsimula ang aming relasyon. Nang malaman ito ng aking mga magulang ay laking pagtutol nila sa relasyon namin ni Dante. Gusto ng mga magulang ko noon na matapos ako sa pag-aaral, pero binaliwala ko sila. Kasama ng kanilang mga payo at pangaral sa akin ay nagpatuloy kami ni Dante na magkarelasyon. Doon ay nagsimulang masira ang aking pag-aaral at nalulong sa alak. Hanggang sa puntong dumating ang isang mabigat na problema. Nabuntis ako ni Dante. Dahil doon ay tumigil ako sa aking pag-aaral. Ngunit isang trahedya ang dumating sa buhay ko. Namatay sa aksidente ang mga magulang ko. Hindi man lang nalaman ng mga ito na nagdadalang tao ako. Sa kabilang banda naman ay tinakwil si Dante ng kanyang mga magulang. Kaya pinasa namin ni Dante ang problema. Papa Dudut, nag-live-in kami ni Dante kahit pawang mga minor de edad pa kami. Nanirahan kami sa maliit na kwarto at namuhay kami na parang mag-asawa. Ngunit sunod-sunod ang mga mabibigat na mga pagsubok ang dumating sa buhay namin. Dahil sa hindi rin nakatapos ng pag-aaral si Dante ay nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Buti na lamang at nakapasok siya sa isang talyer. Kinalaunan, nang sumapit ang 20 years na kaarawan niya, ay namasada siya ng jeep na pag-aari ng kanyang kamag-anak. Habang lumalaki ang aming anak na si Charis, ay unti-unti ko ring nadidiskubre ang tunay na pag-uugali ni Dante. Naging magagalitin po ito. Mabisyo at babaero si Dante. Lumamlam din ang pakikitungo niya sa akin. Dahil dito ay madalas kaming magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng aking asawa na nauuwi sa away at bugbugan.
Oo Papa Dudut. Madalas niya akong bugbugin at saktan dahil siguro sa akin niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang mga hinanakit, galit at panghihinayang sa buhay. Ako kasi ang sinisisi niya sa paghihirap namin sa buhay. Natatandaan ko, sabi pa niya sa akin ay malas daw ako sa buhay niya sapagkat kung di daw ako dumating ay maganda na raw sana ang buhay niya ngayon. Samantala isang umaga ay nagpaalam sa akin ang aking asawa. Bibisitahin lang daw niya ang isa naming malapit na kaibigan. Umayag naman ako at nagtiwala na doon nga siya pupunta. Kaya pagkalis niya ay saka naman ako naghanda para mamalengke ng kakainin ng pamilya sa buong mag-araw. Habang namimili sa tindahan ng aking kaibigang si Aling Mitring ay may napansin ito sa akin. Guada, ano yung nasa mukha mo? May pasaba yan? Tanong niya sa akin. Opo, pag-amin ko. Si Dante kasi nag-away na naman po kami nung isang araw. Naawa sa akin ang matandang tendera. Naku, yung asawa mo ha, Guada, sumusobra na yata. Ginagawa kang punching bag. Nasaan ang lalaking yon? Namamasada na ba ng jeep? Tumango lamang ako bilang tugon. Basta mag-ingat ka lang, Guada. Lumaban ka na kasi. Huwag kang pumayag na saktan at kaya-kayanin ka lang niya. Kaya umaabuso eh. Naku, kung sa akin gawin yan, maghahalo ang balad sa tinalupan. Aniya habang tila gigil na gigil sa asawa ko. Palis na ako ng tindahan nang may matanaw sa malayo si Aling Mitring. Guada, hindi ba si Dante yun? Sabi niya habang tinuturo sa malayo ang isang lalaking may kasama at ka-holding hands na babae. Nanlumo ako sa aking nakita. Opo, si Dante nga po yun. Sagot ko sa aking kaibigan. Naku Guada, may kabit ang asawa mo. Gumawa ka na ng aksyon. Pag hinayaan mo yung Danteng niya na gawin ng gusto niya, magkakaproblema ka sa bandang huli. Babala sa akin ni Aling Mitring bago ako umalis. Papa Dudut, masakit sa akin na makitang nagtataksil si Dante sa akin. Pero tiniis ko yun alang-alang sa anak namin. Inaamin ko na naging tanga ako dahil wala akong ginawang anumang aksyon para pigilan si Dante sa kanyang ginagawa sa akin. Naunahan na rin kasi ako ng takot na baka bugbugin niya ako o hindi kaya ipatayin ako kapag kumontra pa ako sa kanya. Kaya hindi ko na inakala na aabot sa mas matinding problema ang ginagawa kong pagsasawalang kibo sa mga pagtataksil na ginagawa ni Dante sa akin. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang umuwi si Dante kasama ang kanyang babae. Bakit nandito ang babaeng yan? Tanong ko sa aking asawa. Pero sa halip na sagutin ang aking katanungan ay iniba niya ang topic. Mamaya na natin yan pag-usapan. Anong hinanda mong ulam? Sino yung babaeng yan, Dante? Galit na ako noon. Bakit ang kulit mo, okay? Sige, siya si Lily. At saka anak ko ang dinadala niya. 6 na buwan na siyang buntis. Sagot sa akin ng aking magaling na asawa. Dito na siya titira kasama natin. Dagdag pa niya. Hindi ako papayag. Pagtutol ko. Sa gusto ko bahay ko naman to kaya wala kang pakialam sa desisyon ko. Asawa mo ko kaya may pakialam ako. Paalisin mo ang babaeng yan ngayon na. Halos nag-aapoy na ako sa galit ng mga oras na yon. Ngunit inunahan na ako ni Dante. Lumapit siya sa akin sabay sabunot sa aking mahabang buhok. Napasigaw ako sa sakit at halos kalad ka rin niya ako papunta sa kusina habang nakita kong parang demonyong nakangisi ang kabit na nagngangalang Lily. Dante, aray ko! Bitawan mo ko. Pagmamakaawa ko sa aking abusadong asawa. Halos mapasigaw na ako sa sobrang sakit, Papa Dudut. Kung hindi ka ba naman tarantado hindi ko gagawin yan sa'yo. Sabi niya sa akin bago akong hinudngod sa lababo. Huwag kang umastang asawa ko dahil hindi naman tayo kasal. Habol pa nito. Napaiyak na lamang ako sa sinabing yun ni Dante. Hindi naman kasi kami kasal kaya sinasamantalan niyang mangabit at abusuhin ako.
Kaya hindi na lamang ako ng laban at sa halip ay hinayaan ko na lamang tumira ang kabit sa aming pamamahay. Sa puntong yun ay hindi ko na alam sa sarili ko kung sadyang tanga lang ba ako o isang santa dahil kahit na madalas akong bugbugin ni Dante ay hindi ko siya makuhang hiwalayan. Inaamin ko, Papa Dudut, na mahal ko si Dante kaya labis akong nasasaktan sa atensyong ibinibigay niya sa kanyang kirida. Sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha ni Lily sa loob ng aming pamamahay ay talagang sumisilakbo ang aking damdamin. Ngunit hindi ko lang magalaw ang babae dahil parating nakabantay si Dante dito. Pero minsan, Papa Dudut, pumapasok din sa isipan ko na umalis na lamang sa bahay kasama ni Charisse. Ngunit palagi akong nabubuking ni Dante at nauuwi ito sa walang habas na pagmamaltrato sa akin. Madalas niya akong ikulong sa bahay at lalabas lamang kung bibili ako sa palengke. Pero inoorasan niya ang bawat alis ko. At kapag nahuhuli ako sa takdang oras, nang uwi ay sinasaktan ulit ako ni Dante. Ngunit nung malapit-lapit na ang kabuwanan ni Lily ay hindi na gaanong naghigpit sa akin si Dante. Hindi ko alam kung bakit pero bigla na niya akong pinayagang lumabas. Lalo na kapag sinasama ako sa lakad ni Aling Metring. Basta mag-iiwan lamang ako ng pagkain sa mesa para sa kanya at kay Lily. Kahit na gulat sa biglang pagbabago ng isip ni Dante ay pinagpapasalamat ko rin yon sa Diyos. Sapagkat nababawasan ang galit na kinikimkim ko sa tuwing makikita ko ang pagmumukha ng kanyang kirida. Madalas akong isama ni Aling Metring kasama ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mga lakad. Ngunit hindi ko sukat akalain na isa sa mga lakad namin ay magbibigay ng daan sa akin upang makilala ang isang taong magpapabago ng aking buhay. Minsan naman kasi ay kailangan mong ialog-alog ang katawan mo para maging healthy ang iyong body. Look at my body, di ba healthy na healthy? Biro pa sa akin ni Aling Metring nang isama niya ako sa isang party ng isa pa naming kaibigan. Gawi kasi ng mga kaibigan ko na mag-ballroom dance. At hindi sila nangihinayang na mag-hire ng mga DI o yung dancing instructors. At dahil sa first time kong dumalo at hindi naman ako marunong sumayaw kaya kabado talaga ako noong gabing yon. Ay siya nga pala, may papakilala ako sa iyo, sabi sa akin ni Aling Metring. Pagkatapos ay may tinawag siyang lalaki. Jorhan, halika dito. Lumapit naman ang isang matangkad, moreno at napakagwapong lalaki na nakita ko. Kung i-describe ko siya ay medyo hawig siya ng younger version ni Ian Veneracion. Guada, pinapakilala ko sa iyo si Jorhan. Baguhang dancing instructor siya dito. Pero tingnan mo kung sumayaw yan, oh. Pro na pro, sabi sa akin ni Aling Metring. Ngumiti naman sa akin ang lalaki. Jorhan, ito naman si Guada, kaibigan ko. Hi Guada. Nice to meet you, kumusta? Bate sa akin ni Jorhan. Mabuti naman, ikaw. Eto masaya kasi nakilala kita, reply sa akin ng lalaki. Papa Dudut, aaminin ko na nakaramdam ako ng kilig sa unang pagkikita namin ni Jorhan. Bigla ko ding nakalimutan ang mapang-abuso kong asawa. Mabait pala kaibigan, gentleman at masayang kausap din ang lalaki. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan ay napagpasyahan naming sumali sa mga nagkakasiyahan sa dance floor. Marunong ka bang sumayaw? Tanong sa akin ni Jorhan. Hindi gaano pero madali naman ako matuto, sagot ko. Sa hindi malamang kadahilanan ay nakaramdam ako ng excitement. Bago tayo magsimula ay gusto kong sabihin na isa ka sa mga magagandang babaeng nakilala ko. Bagay din sa iyo ang suot mo, sabi pa niya sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng saya pagkarinig ko noon. Mahilig ka palang mambola, natatawa kong sabi. Pero ang totoo ay nagbablush na ako ng mga oras na yon. Hindi ako nambobola, nagsasabi ako ng totoo, dagdag pa niya. Siyempre lalong humaba ang hair ko nang sabihin niya yon. Familiar ka ba sa tango? Tanong naman niya sa akin habang nagpalit ng tugtog sa buong dance floor. Oo naman, sinayaw ko noong field day namin. Noong high school pa ako, sagot ko.
Pagkatapos ay magka-partner kaming nagsayaw ng tango. Papadudot, isa yon sa mga hindi ko makakalimot ng eksena sa aking buhay. Sweet, romantic at saka lalo pa akong na-turn on sa kanyang ginamit na pabango. Pakiramdam ko, isa akong prinsesa at si Jorhan ang aking Prince Charming. Oo, aaminin kong para akong na-love at first sight sa kanya. At naghangad na sana siya na lamang ang asawa ko sa halip na si Dante. Samantala, pagkatapos ng party namin ay nagkapalitan kami ni Jorhan ng phone numbers para magkaroon pa rin kami ng communication. At kinabukasan agad ako nakatanggap ng text message mula sa kanya. Simula noon ay naging regular na ang palitan namin ng text messages. Minsan tumatawag din siya sa akin. Tapos ay ina-add na rin niya ako noon sa Facebook at doon ay naging madalas na ang pagkwekwentuhan namin. Kaya ng mga panahong yon ay hindi ako nawawala ng internet load dahil ayokong makamiss ng kwentuhan namin ng lalaking hinahangaan ko. Papadudot, madali kong nakagaanan ng loob si Jorhan. Bukod sa na-inspired din ako sa kanyang buhay, ikinuwento sa akin ni Jorhan na lumuwas siya ng Sulu papunta ng Maynila para makapagtrabaho at makapag-aral. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang ay mag-isa niyang tinaguyod ang kanyang buhay. Tulad ko, maraming pagsubok ang dumating din sa buhay ni Jorhan. Ikinuwento niya sa akin na kalbaryo ang sumalubong sa kanya nang dumating siya sa Maynila. Nakipagsapalaran si Jorhan na mamasukan siyang janitor, basurero, nagtitinda ng dyaryo at car wash boy para mayroong may pantustos sa kanyang pag-aaral at pang-araw-araw na gastusin. Dahil naman sa aking galing niya sa pagsasayaw, ay naikwento niya sa akin na naging dance instructor siya sa edad na 18. Sa pagiging DI ay may naipantutustos si Jorhan sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Dahil sa kwento ng buhay ni Jorhan ay labis akong napahanga sa kanya. Papadudot, simula nang malaman ko ang istorya ng buhay ni Jorhan, ay hindi ko maiwasang ikumpara siya kay Dante. Sa mga pagkukumpara na yon ay nabawasan ang pagmamahal ko kay Dante. At dahil naman sa mga mabubuting ipinakita sa akin ni Jorhan ay hindi ko naiwasang mahulog ng tuluyan ang aking loob sa kanya. Naging matalik kaming magkaibigan ni Jorhan. Naging madalas, papadudot ang aming pagkikita. Doon ay na-develop ang aking damdamin para sa kanya. Samantala'y dumating ang aking kaarawan at tulad ng aking inaasahan, wala akong natanggap na pagbati mula kay Dante. Hinayaan ko na lamang sila sapagkat nawala na ako ng pagmamahal sa aking asawa. Oo, papadudot ng panahong yon ay si Jorhan na ang aking mahal. Kaya labis ang aking tuwa nang mag-text sa akin si Jorhan at nagayang lalabas kami. Dahil daw sa birthday ko kaya ililibre niya ako saan ko man gustong pumunta. 2:00 ng hapon ang usapan namin. Tanghali pa lamang ay umalis na ako ng bahay. Hindi na ako nagpaalam noon sa aking asawa na abala sa pakikipagharutan sa kanyang kabit. Pagdating sa meet-up place ay nabighani ako sa aking kakisigan ni Jorhan. Nanood kami ng sine, naglaro at nagpalipas ng oras sa amusement center. Hindi nagtagal ay tumungo kami sa isang restaurant para kumain. Anyway, meron akong ireregalo sa iyo, sabi sa akin ni Jorhan habang hinihintay na iserve ang aming pagkain. Inabot niya sa akin ang isang maliit na box. Sa itsura pa lang nito ay alam ko nang mamahalin ang nasa loob. At hindi nga ako nagkamali dahil pagbukas ko, nakita ko ang isang napakagandang bracelet. Wow, Jorhan, para sa akin talaga to? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo naman, ikaw ang special someone ko eh. Kinilig ako sa sinabi ni Jorhan na special someone niya ako. Agad naman akong nagpasalamat sa regalo sa akin ng aking kaibigan. Basta ikaw, Guada, masaya na ako kapag nakikita kitang masaya, sabi ni Jorhan sa akin. Sa kabilang banda, pagkatapos naming kumain ay dinala niya ako sa bilihan ng mga damit. Nagulat ako at nahiya. Pero sabi niya sa akin ay huwag akong mahiya dahil pinaghandaan niya ang aking birthday.
Kaya sa huli nabili ko yung mga damit na gusto ko. Nakita ko naman sa ekspresyon ng mukha ni Jorhan ang labis na tuwa sa akin. Papa Dudut, hindi sa nag-a-assume ako. Pero nararamdaman kong may pagtatangi sa akin si Jorhan. Lumipas ang ilang araw ay lalong tumindi ang aking lihim na pag-ibig sa aking kaibigan. May pagkakataon na naiisip ko na ako na ang gumawa ng first move para malaman na niya ang aking totoong nararamdaman. Pero sa tuwing kaharap ko siya, ay kinakabahan ako. Kaya hinintay ko na lamang siya ang unang magtapat sa akin sakali mang pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay muli kaming nagkita ni Jorhan sa tapat ng simbahan. Pagkatapos naming dumalo sa misa, ay isang pagtatapat ang aking narinig mula sa kanya. May sasabihin ako sa iyo, Guada. Mahal kita. Pag-amin niya sa akin. Siyempre nagulat ako. Hindi makapaniwala noong una pero nag-sink in din sa utak ko kinalaunan. Talaga? Mahal mo ko? Oo. Maniwala ka. Sana ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Sagot pa ni Jorhan. Hindi ko noon namalaya na tumutulo na pala ang luha sa mga mata ko dahil sa sobrang kasiyahan. Guada, I love you. With all my heart. Lahat ng pagmamahal na hindi kayang punuin ni Dante, ako ang magbibigay. Simula nang magkita tayo, I knew I found the girl of my dreams. The first dance, our first encounter was unforgettable. Simula noon ay palagi na kitang iniisip. Hindi kumpleto ang araw ko hanggat hindi kita nasisilayan. Ninakaw mo ang puso ko, Guada. And I'm glad you are the one who stole it. Sabi pa ni Jorhan sa akin. Dahil dito ay nagpasya na rin akong aminin sa kanya ang katotohanan. Mahal na mahal din kita, Jorhan. Pagkatapos noon ay isang halik ang aming pinagsaluhan. Simula noon, Papa Dudut, ay nagkaroon na kami ng relasyon ni Jorhan ngunit patago. Dahil na rin sa pagiging seloso ni Dante kahit na siya ay lantarang nagtataksil sa akin. Pero minabuti ko munang isekreto ang lahat dahil naroon pa rin kasi ang takot na sa oras na malaman ni Dante ang tungkol sa relasyon namin ay baka ikulong na ako ng tuluyan sa bahay ng aking asa-asawahan. Sa kabilang banda naman, inunti-unti ko na ang pag-iimpake ng aming mga gamit ni Charisse para pag dumating na ang panahon na kailangan na naming umalis sa bahay ni Dante ay madali kaming makakaalis. Samantala lumipas ang ilang araw ay nakapansin ako ng kakaiba sa ikinikilos ni Dante. Bigla siyang naging sweet sa akin. At paminsan-minsan ay inaaya niya akong magsiping kami. Pero tumatanggi na ako sa kanya dahil alam ko na kaya lamang niya nagawa yon dahil malapit ng mga anak ang kabit niya. At hindi na niya yon magalaw. Kaya palagi kong kinakatwiran sa kanya ay nangihina ako o di kaya ay may sakit. Ginagawa ko na ang lahat ng palusot upang huwag siyang maghinalang, ayoko na siyang makatabi pa. Pero isang araw ay napansin ko na parang naghihinala na sa akin si Dante. Saan ka galing, Guada? Bakit ngayon ka lang umuwi? Usisa sa akin ang aking asawa pagkarang umuwi ako ng gabing-gabi. Nanggaling kasi kami ni Jorhan noon sa isang party kung saan ay halos buong araw kaming magkasamang dalawa. Sa mall sinamahan ko si Aling Mitring pagsisinungaling ko. Bawas-bawasan mo ang palaging pagsama kay Mitring ha. Kilala yan dito, napakawala. Baka binubugaw ka na niyan sa ibang lalaki. Wika pa ni Dante. Maya-maya hindi ko napansin na nakatingin na pala siya sa suot kong bracelet. At sinong may bigay sa iyo ng bracelet na yan? Tanong pa niya sa akin. Heto, si Aling Mitring. Ito yung binayad niya sa pagsama ko sa kanya. Muli kong pagsisinungaling sa aking asawa. Ngunit mukhang hindi naniwala si Dante sa aking sinabi. Talaga ha? Para hindi na mag-usisa pa si Dante ay nagpasya na lamang akong pumunta sa kwarto para magpahinga na. Ngunit hindi ko napansin na sinundan pala niya ako sa aking kwarto at biglang hinawakan at pinaghalikan.
Siyempre agad akong umiwas at tinulak ko siya palayo sa akin. Ano ba problema mo? Galit na wika ni Dante. Wala Dante, pagod lang kasi ako. Please, wag muna ngayon. Sagot ko habang pinapanatili ang pagiging kalmado ko. Matagal mo na kasi akong hindi napapaligaya. Pagpapatuloy ng aking asawa. Namimiss ko na ang mga halik mo. Bakit hindi mo gawin yan kay Lily? Sa totoo lang, Papa Dudut, simula nang pinatira ni Dante ang kabit niya sa bahay namin, ay nandidiri na ako sa aking asawa. Kaya sinumpa ko talaga kahit kailan na hindi na niya ako masisipingan. Alam mo namang hindi siya magagalaw eh. Buntis siya. Paligayahin mo ako ngayon na, Guada. Sabi ni Dante na may halong pamimilit. Pero nagmatigas ako. Sa huli ay iniwan niya ako habang inis na inis. Samantala, na-realize ko na tama pala ang mga kasabihan na lahat ng mga bagay ay may katapusan. Sa pagkakataong yon, ang pagtitimpi ko sa aking walang kwentang asawa ay umabot na sa sukdulan. Siguro nung una ay natitiis ko pa na huwag lumaban o kumibo sa mga pang-aabuso sa akin ni Dante. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago ng lahat. Nahuli ko na lamang siya na pinagtatangkaan niyang halayin ang aming anak na si Charis. Dahil doon ay agad kong sinaklolohan ng aking anak. Walang yaka ang baboy mo Dante! Sigaw ko sa aking asawa. Ngunit sadyang malakas si Dante at nakatikim ako sa kanya ng maraming suntok sa katawan. Ngunit kahit liamado ang lalaki ay sinikap ko pa rin na ipagtanggol ang aking sarili. Inay! Inay! Narinig kong sigaw ni Charis habang nakikita niyang sinasaktan ako ng kanyang ama. Charis, tumakas ka na, dali humingi ka ng tulong! Sabi ko sa aking anak. Agad naman niya akong sinunod at mabilis na lumabas ng bahay para humingi ng tulong. Hayop ka Dante, pati anak mo gusto mong abusuhin? Anong klase kang tao ang sama mo? Abot langit ang galit ko sa kanya ng mga oras na yon. Salot kasi kayong dalawa sa buhay ko, katwiran pa ni Dante. Kung salot pala kami sa buhay mo, sana hindi mo na ako inayang makipagtanan sa iyo. Sana hindi ko na lang sinayang ang buhay ko sa iyo. Galit kong wika. Sa totoo lang, ikaw pa Dante ang lumalabas sa salot sa buhay namin ni Charis. Lumayas kayo sa pamamahay ko, sabi sa akin ni Dante. Oo, lalayas na kami ni Charis dito. Katunayan, matagal na naming pinagpaplanuhan na iwanan ka. Dahil sa sinabi kong yon, kinaladkad ako ng aking asawa palabas ng bahay. Pero pumalag ako kaya sampal, suntok at sabunot ang aking inabot mula sa kanya. Hindi ako nagpatalo, gumanti rin ako ng hampas at suntok. Buti na lamang at biglang dumating ang mga tanod na tinawag ni Charis at agad akong nasaklolohan sa mapang-abusong asawa. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong pinosasan si Dante at dinala sa barangay. Papadudot ang pangyayaring yon ay ang nagpaunawa sa akin kung gaano kasamang tao si Dante. Kaya hindi mo may tatanggi na hanggang ngayon ay sumisilakbo pa rin ang galit ko sa kanya. Samantala, dinala ako sa ospital ng mga sumaklolong tanod dahil na rin sa mga sugat na natamo ko sa pang-aabuso ni Dante. Agad naman itong nabalitaan ni Jorhan sa pamamagitan ni Aling Mitring at agad siyang dumalaw sa akin sa ospital. Inasikaso at inalagaan niya ako. Siya rin ang gumasto sa ospital at sa mga gamot ko. Natuwa ko papadudot kasi naramdaman ko noon ang pagmamahal sa akin ni Jorhan. Guada, hindi ko nahahayaang pang masaktan ka. Ipagtatanggol kita sa sinumang nagbabalak na manakit sa iyo ng anak mo. Mahal na mahal kita, Guada. Pangako hindi kita paluluhain. Pangako pa niya sa akin. Naiyak ako sa mga sinabing yun ni Jorhan, papadudot. Salamat, mahal na mahal din kita. Doon ko napatunayan na mahal ako ni Jorhan. Sinusuklian ko din ang pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Inamin ko na ibang pagmamahal ang nararamdaman ko kay Jorhan sa pagmamahal na naramdaman ko noon kay Dante. Papadudot, simpleng paghanga lang pala ang naramdaman ko noon kay Dante. Dahil siguro mga bata pa kami ay inakala ko ng pag-ibig ang nararamdaman kong yon.
Ngunit sa aking pagtanda ay naging iba na ang pamantayan ko sa pag-ibig. Si Jorhan na ang dinidikta ng aking puso. Nasa kanya kasi ang mga katangiang hinahanap ko sa isang lalaki, sa isang asawa. Sa kabilang banda ay kinasuhan ko si Dante ng physical injuries at child abuse dahil sa mga ginawa niya sa sarili niyang anak. Yun ang naging dahilan upang mabilanggo siya. Yun ang nais ko, ang pagbayaran niya ang mga kasalanang ginawa niya sa aming mag-ina. Si Lily naman ay bumalik sa poder ng kanyang mga magulang hanggang sa magsilang siya ng isang sanggol na babae. Pagkatapos noon ay hindi ko akalain na muling magkukrus ang landas namin ni Lily. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap at doon ay nakapagpatawaran kami at naging magkaibigan. Narealize din kasi niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa akin na siya ko namang tinanggap. Hindi rin siya nakipag-communicate kay Dante sa bilangguan sapagkat nakatagpo rin siya ng lalaki na totoong magmamahal sa kanya. Madalas pa rin kaming magkita at magkasama ni Lily hanggang sa ngayon. Papadudot naging masaya naman kami ni Jorhan sa aming pagsasama. Nang makatapos siya sa kolehiyo sa edad na 26 ay pareho kaming nagpasya na lumagay na sa tahimik. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon habang nasa simbahan kami at walang gaanong tao ay sabay kaming nagdasal noon. Nang matapos ay nagsalita siya sa akin, "Anong ipinagdarasal mo sa Diyos?" Tanong niya sa akin. Siyempre long and healthy life. Tapos maging masaya at panghabang buhay na ang pagsasama natin, sagot ko. Speaking of panghabang buhay, may ibibigay ako sa iyo, aniya. Tapos may dinukot siya sa bulsa ng kanyang damit at ibinigay niya sa akin ang isang maliit na box. Nang buksan niya ay nagulat ako sa laman noon. Ang gandang singsing, nako, mahal ito no? Sabi ko habang manghang-mangha sa nakita ko. "Oh, diamond ring. A sign of my everlasting love para sa iyo, Guada. Matagal kong pinag-ipunan yan. Akin at isusot ko sa iyo." Pagkatapos noon ay dahan-dahang sinuot ni Jorhan ang singsing sa aking daliri. Sabay sabing sana'y tanggapin mo ako bilang iyong asawa. Pero hindi ako kaagad nakasagot dahil sa hindi pa rin ako makapaniwala noon. Para bang nananaginip lamang ako. "Tumingin ka sa mga mata ko," sabi pa niya sa akin. "You can actually see the truth in my eyes. Ang katotohanang mahal na mahal kita." Napangiti ako. "Alam ko naman yun," ang sabi ko. "So will you marry me?" Muli niyang tanong sa akin. Suot ko na tong singsing, so bakit pa ako tatanggi? Natatawang wika ko. "My answer is yes. I will marry you. Kahit sang simbahan mo ko dalhin. Ang gusto ko lamang ay maging asawa mo." Simple lamang ang naging kasalan namin na ginanap sa Immaculate Conception Parish sa Siasi, Sulu noong 2016 kasama ang mga mababait na kamag-anak ng aking asawa. Sila din ang nag-asikaso ng venue, pagkain at wedding dress ko. Si Charis naman ang isa sa mga naging abay sa aming kasal. Pagkatapos naman ng aming kasal ay bumalik ulit kami dito sa Metro Manila at pansamantalang nangupahan kami dito sa Barangay Sangandaan, Project 8, Quezon City. Papadudot, yun na ang pinakamasayang bahagi ng aking buhay. Ang makasama ang lalaking pinakamamahal ko. Tama nga ang desisyon ko na si Jorhan ang aking pinakasalan sapagkat bukod sa magandang buhay ang ibinigay niya sa amin ni Charis ay ramdam ko talaga ang totoong pagmamahal na ibinibigay niya sa amin. Kay Jorhan ko talaga nakita ang katangian ng isang asawang hinahanap ko. Sa ngayon, papadudot, nagtatrabaho si Jorhan sa isang ahensya ng gobyerno at mataas ang kanyang posisyon. Ako naman, bagamat isang may bahay, ay pumasok ako sa pagnenegosyo ng retailing at nagpapa 5-6 upang makatulong ako kay Jorhan. Dahil sa pagtutulungan namin ay nakabili kami ng bahay sa katabing barangay ng Sangandaan dito sa Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Dito na kami naninirahan hanggang sa kasalukuyan. Samantala 2017 naman ay sinilang ko ang panganay namin ni Jorhan. Pinangalanan namin siyang Jeremiah.
Si Charis naman ay nakapagtapos ng elementarya bilang isang valedictorian noong nakaraang school year lang. Kaya labis ang sayang nararamdaman ko sa ngayon. Labis ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nakasurvive ako sa unos na dumating sa aking buhay noon. At si Jorhan ang kinasangkapan ng Panginoon upang maging tagapagligtas ko sa unos na yon. Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa iyo at sa iyong programa sapagkat binigyan ninyo ng pagkakataon na maibahagi ko ang aking buhay sa inyong mga tagapakinig. Sana kung may pagkakataon ay gusto kong personal na magpasalamat sa iyo. Bilang iyong tagahanga ay ninanais ko rin na makadaupang palad ka. I look forward sa pagkikita nating dalawa in the near future. Muli maraming salamat sa iyo at sa mga bumubuo ng Papa Dudut Stories. More power. Lubos na nagpapasalamat, Guada. Mga kaibigan, inyong narinig ang kwento ni Guada ng Project 8 Quezon City. Maraming pinagdaan ng pagsubok ang ating letter sender dahil na rin sa mga maling desisyong nagawa niya noon. Nahulog siya sa isang lalaki na inakala niyang mahal siya, ngunit paglipas ng panahon ay nagbigay lamang ito sa kanya ng matinding pang-aabuso. Nakakalungkot lalo na noong dalhin pa ni Dante ang kabit sa kanilang bahay para doon manirahan kasama ni Guada. Dito, ipinakita ni Dante na wala siyang respeto sa kanyang kinakasama. At hindi pwedeng ikatwiran niya na hindi sila kasal ni Guada kaya siya nagtataksil. Masama pa rin ang manloko, magtaksil at mang-abuso sa iyong asawa o partner, kasal man kayo o hindi. Kaya dapat lang naiwan ang ganitong klase ng tao. Samantala, baka kayo nagtataka kung bakit hindi lang noon umalis si Guada sa bahay noong tumira doon ang kabit ni Dante na si Lily. Sa aking pagkakaintindi ay lumaking ulila at walang kapamilya o kamag-anak si Guada na pwedeng kumupkup sa kanya. Baka ng mga panahong yon ay wala pa siyang lakas ng loob para bumukod o tumayo sa kanyang sariling paa. At kaya siguro dumating sa kanyang buhay si Jorhan at unti-unti nitong iniligtas ang buhay ni Guada mula sa pang-aabuso. Isa rin siguro sa nagbigay ng lakas ng loob kay Guada na umalis na sa poder ni Dante ay dahil sa nangyari sa kanilang anak na si Charis. Dito natin nakita ang napakasamang tao sa katauhan ni Dante. And he's not worth keeping. Mabuti na lamang sa tulong na rin ni Jorhan, nagkaroon ng lakas ng loob si Guada para tumayo sa kanyang sariling mga paa. Sa ngayon ay masaya na sina Guada at Jorhan kasama ang bagong tatag nilang pamilya. Pagkatapos ng matinding pagsubok ay dumating naman sa kanila ang swerte na siyang tinatamasa nila ngayon. Mga kaibigan, sana'y magsilbing inspirasyon sa atin ang kwento ni Guada at Jorhan. Ating tandaan, kung gaano man kalaki ang pagsubok na dumarating sa iyong buhay, ganoon din kalaki ang tiwalang binibigay sa iyo ng Diyos na malalampasan mo ito. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa araw-araw na upload namin ng mga horror stories. Ganon din ang Gian Giano Vlogs. Sana po'y makapag-subscribe na kayo at mapanood kami ng aming mga kambal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masarap lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.